Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ngayong araw ng Lunes, Monday, start of the week. Good day today. Kahit medyo makulimlim. Pero okay pa rin. Hindi naman tayo babagyuhin, di ba? Sana po. Sana nga. Dito po tayo ngayon sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. At ako po si Karen. At ito naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Si Satch po ang inyong kasama tuwing Monday. Kantahan magandang tanghali sa inyo. At magandang lalaki pa rin po ako. Dito po ang inyong DJ na, DJ Father Joel, para po sa Kwentuhang Kantahang Katoliko every Monday. May tayo bang hindi nag-almusal at hindi na nanghalian? Kaya Kala ko, tinatanong mo, mayroon bang paring pangit? O, siyempre, lahat ng pare dapat gwapo. Oh. Ayan na yung sinasabi ko, hindi nga nag-almusal. Gwapo, masanting at malago. Di ba? Sandali, may guest tayo ngayon. Yung guest natin, si Bess. Yung darling daughter ni Tita Shirley. Greet ka naman, Bess, sa ating listeners. Hello po. Ang tipid mo naman, para kang si Tita Shirley na. Nagmana ka na kay Tita Shirley. Anak ni Tita Shirley. Si Bess ngayon, sasamahan tayo sa kantahan. Di ba, among Dowel Pogi? Yes. So, dahil ang ating pong topic, malapit na ang Pasko at malapit na po simbang gabi. Ngayon na pong umpisa sa mga nag-anticipated masses, no? December 15 ng hapon at ng gabi. Para naman po talaga sa mga gustong magsakripisyo, December 16 ng madaling araw, that is Wednesday. At para po sa ating kantahan at kwentuhan ngayon, ang traditional na pag Pasko lang na naririnig, yung lalong-lalo na yung ordinary, no, na kinakanta dapat ay yung pong misa choral ni Papa Pio ika-10, no? Yes. Pio the 10th, no? Ang tawag nila Pio Nono, di ba? Pio Nono is 9 eh. Ay 9 ba? Ay sorry. Pio Decimo. Decimo. Pio X, ganun. Oo, naalala ko kasi si Pio Nono dahil Yung tinapay ba yun? hindi yung Pio Nono pala yun. oo, yung kasi yung meron siya mga issues na tinakel, no? Kaya nga siya yung yung Santo Papa na bagay doon sa mga issues na yon, dahil lahat daw ng mga issues, scandals, no. Kaya nga Pio Nono, ganun yung ano yan. Oy, pero yung isa pang legacy niyang Pio Nono na yan, di ba? Masarap. Pianono yung Pianono. Hindi, Pio Nono yun. Naging Pianono lang. Parang naiba yung pronunciation. Kasi daw, it was named after the Pope. Yung na-inspire siya, di ba? Yung tinapay yan. Yes, yung tinapay. Ba't tinapay? Ay, ba't pagkain na naman yung pinag-uusapan Kasi natin? kayo dalawa ni Mahali Satch, kasi. parang nagugutom na kung ano-ano. Dapat palitan na natin yung show natin. Dapat kainang katoliko na. Pwede! Bakit hindi? Sa tingin ko, mas maraming makikinig nun habang kumakain sa sumasarap yung Diba yung pagkain. pianono yung cookies number 9. Tinapay. yun nga. Tapos may ano sa Palaman. may palaman Roll. sa gitna. Oo, tama na. Jelly Nagugutom roll. na ako. Ayan na. Anyway. Sukan. At before po natin pag-usapan yun, no, today, December 14, is also the feast day of Saint John of the Cross, San Juan ng Cruz. No? Siya ay isang Carmelite at Yes. isang reformer, 'di ba, among Joel? Ano po Oo. 'yan eh? Isa siyang mystic din. Pero Yes. ano ba yung mga Carmelite na mystics na at bakit ano yung legacy niya sa atin? Yes, Mamaya. actually, mamaya po pag-uusapan natin muna si Saint John of the Cross, no? Bago po tayo pumunta sa ating kantahan, no, para sa simbang gabi, yung pong misa choral ni San Pio ika-10, no? Kayo po ba, no? Sumama naman po kayo sa ating kwentuhan ngayon. Ano po yung mga balak nyo ngayong simbang gabi, no?
bukod sa pagsisimbang gabi, ano po yung mga naging kaugalian nyo, naging tradisyon nyo, no, para sa simbang gabi at sa Pasko? Ano ba yung mga balak nyo ngayon darating na simbang gabi at Pasko? Mag-text naman po kayo sa mga sumusunod na numbers. Sa ating pong mga smart subscribers, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Para sa ating mga Globe subscribers, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At sa ating mga Sun subscribers naman, 0923-231-4124, 0923-231-4124. Mag-text po kayo at magkwentuhan tayo. Okay, may nagte-text na kasi nabanggit ko kanina yung magandang lalaki pa rin po ako. Tapos sabi ko nga, lahat ng pari ay magandang lalaki at guwapo. May nag-text, no? Guwapo din daw si Apong Bogs at saka si, hindi ko alam kung remark ba yan o tanong, no? Tingin ko si Among Jin yung Pati nag-text. daw si Apong Sol, no? Merong question mark yata pagkatas exclamation point dun sa ano. Parang merong ano Si Among Jin yan. No? Anyway, no? Kumusta po, no? Hamong, kumusta po? Tapos sa ating mga tagapakinig, kumusta po kayo? Yung mga pari po natin ay nagpre-prepare na, no? Sasabak na naman sila sa simbang gabi. But before na tayo ay sumabak sa simbang gabi, no? Let us first enter into silence. Dahil yan po yung parang naging legacy na sinubukan na ibalik ni St. John of the Cross at ni Santa Teresa ng Avila. No? During the time po kasi nitong si St. Therese at ni St. John of the Cross, laganap po yung mga monasteryo. Siguro po kayong mga tagapakinig ay nakapunta na sa monasteryo, no? Sa monasteryo ay isang malayong lugar, no? Minsan secluded, naka-wall, no? Tapos sama-sama doon yung mga madre, mga mongha, no? 'Di ba monasteryo yun dito sa Betis? Opo. No? Yung mga sa Santa Clara. So, papasok ka pa malayo sa mga tahanan ng mga tao, no? And you are there to pray and to meet God. So, nung panahon kasi na panahon nila, merong isang kaisipan o parang thought na ang mundo ay napaka-corrupt, no? Napaka Masama. no? Puno ng- lub sa Oo. kasalanan. Kasi yung matter, no, yung laman, 'di ba? Minsan alam natin yung tawag ng laman ay yan yung tukso, no? Tinutokso tayo. Kaya nga para makatakas dito sa tukso, no, sa kasiraan, no, sa kasalanan, no, sa corruption ng mundo, nag-form po sila ng mga monasteries, no? Dahil ang kagustuhan ng tao ay to live holy and good life, no? Pero ang nangyari po, nagkaroon ng abuses dito, no, sa mga monasteryo. Instead of becoming places of worship, of prayer, of silence, ang nangyari ay, ang tawag mo dito, yung mga mayayaman, no, ay biglang nagbakasyon, no? Nagbakasyon, ginawa nilang Ginawang parang resort yung mga monasteries, no? At dito sila nagpapahinga, no? Parang bahay bakasyonan. So, Ginawang imbis na yung mga monks, no, yung mga nandun, yung mga mayayaman, ginawa nilang parang mga private rest house nila yung mga monasteries. So, ang kagustuhan ni St. John of the Cross at ni Santa Teresa ng Avila is to bring back the discipline, no? To bring back silence and prayer, the sacredness in this monasteries. Parang magkaroon ng reformation. Pero alam mo naman, pag meron kang binabago, pag meron kang inaayos, merong malaking Kaguluhan. resistance. So, yung kaguluhan, napakaraming mga pare, even madre, no, na nagalit sa kanila ba? Kasi siguro, ayaw nyo ba yan? No? Napakaraming mga mayayaman na gustong tumulong sa monasteryo, bakit nyo sila pinapaalis, no? At kawawa itong si St. John of the Cross dahil siya ay kinulong sa isa daw room without any window. Tingin ko dungeon No? yun, Among. Parang dungeon. And then, nilalabas lang siya, pinapakain. Pag daw pinapakain, under the table pa. Grabe. Ng tinapay. And then, they would beat him
no? Paggabi na, yung parang pina-flagellate, no? In Nilalatigo, no? Pinaparusahan. At but yung isang napakagandang experience karanasan ni Saint John during that darkest time, no? He discovered the light. Yan yung during that trial, that suffering, doon niya naramdaman yung kanyang naramdaman ng Panginoon sa kanyang puso. Kaya nga yung kanya sinulat, 'di ba? The Dark Night of the Soul. The Dark Night of the Soul. May awit 'yan eh. Oo, kaya nandun siya sa selda, nandun siya dun sa dungeon, walang ilaw, tahimik, no? But it is there that he experienced God, no? Kaya nga po, napakagandang kanta today for Saint John of the Cross. Ayun pong siguro narinig nyo na yung title na The God of Silence, no? Ano ba yung compose nito? Karen? Father Manuling Francisco yata yan mo. So, The God of Silence gawa po ng mga Jesuit. This is inspired by the life and the experience of Saint John of the Cross. No? In silence, in the darkness, there is also God. No? Nandun pa rin ang Panginoon. Kaya natin siyang makita, maranasan, no? At makasama. So, ito pong kantang na ito ay para sa inyo, and it is also dedicated today, this feast day of St. John of the Cross. Pakinggan po natin The God of Silence. The God of silence beckons me to journey to my heart, where He awaits. O Lord, I hear You calling tenderly. To You I come to gaze at the beauty of Their face. I cannot see, to rest in Your embrace. I cannot feel, to dwell in Your love, hurting but sweet. To be with You, to glimpse eternity. God of night, fount of all my delight, show Your light, that my heart like Yours burn bright. Be still, the torment of the night shall not encumber You. If You believe, my child, this darkness isn't an emptiness, for here I mold your heart unto my image painfully. You long to see the self you yearn to be, but fear to know the world from which you flee. In me find home. All this I give You, if You remain in me. I am ever here, my child, you need not fear. The dark will set you free and bring your heart to me. God of night, my child, you need not fear. The dark will set you free, that my heart your
Lord the God of silence beckons me to journey to my heart where He awaits me. Okay, napakaganda, no? Yung pinaka-favorite line ko doon, yung this darkness isn't emptiness, sabi niya. Yung sa kadiliman, hindi ibig sabihin wala. Hindi kawalan. Meron, andyan ang Diyos, no? Kailangan limlimin at hanapin. Yes. At saktong-saktong message din ito, no? Malapit ng Pasko, still a lot of people are living in darkness, and yet Christ is born. Christ came, and Christ will come again as our light. No, sakto-sakto din mamayang hapon po nasa jail kaming dalawa ni Among Jean. Kami po ay mag-dispense ng sacrament of anointing of the sick para sa mga may sakit, no? Isa po sa mga ating mga pinagdarasal din ay ang ating mga kapatid na nasa jail, no? They are people living in darkness, and yet they are also people of hope, no? Na mamag-asa. Right. No? Ang galing nga nila, Amang, di ba? Talagang, kung baga, makikita mo, sisikad la. Yes. Ngayon mawawalan pag-asa. Oo. No? Anyway, so may mga Tuloy. nagtatanong po, no, nasa Year of Mercy pa rin tayo. Opo. Nagtanong po na ang katedral lang daw po ba ang nagbukas ng Door of Mercy kahapon, no? December 13, no? Actually, meron po tayo mga 7 parokya, no, na you could visit this whole year, from this year hanggang November, I think November 30 next year po, for the Year of Mercy, no? Una lang po dyan ay ang katedral, dahil siya po ang sentro, pero meron din po yung Apu Shrine, Apu Mama Kalulu sa Angeles, doon po sa Apu. Meron din pong Door of Mercy doon. Pwede rin po kayo mag-visit sa Holy Rosary ng Angeles City, meron din po sila. Meron din po dito sa Lubao, no? Yung pong St. Augustine, San Agustin Parish, Lubao, dahil yan po yung first na parokya dito sa Pampanga. Yes, the mother church, kumbaga, historically, no? At meron din po tayo sa San Jose, Florida Blanca, yung pong tinatawag nilang The Divine Mercy Parish, kay Apong Steve po yan, no? Steve Susi. You could visit there dahil Divine Mercy po ang kanyang parish, sakto-sakto para sa Year of Mercy. Meron din po tayo dito sa Santa Ana, no? Sa Santa Ana, Pampanga, Santa Ana Parish, kay Apong Noli Fernandez. And lastly, meron po tayo dito sa San Pedro Apostol Parish sa Apalit. Okay? Father Emil yan. Oo, si Father Emil Dizon. So you could visit those 7 and make your pilgrimage and receive plenary indulgence, no? Special indulgence, special grace, pagpapatawad sa ating mga nagawang kasalanan. We will discuss more about this po, no? Ngayong whole year, hindi tayo po titigil at hindi mauubos ang ating Hindi mga talaga, Amo. pag-uusapan tungkol sa Year of Mercy. So be excited po. So hindi po siya by parish. These are only the chosen 7 na pwede po nating ikutan, no? Kasi pag ginawa mo each and every parish, parang nagiging ordinary na lang, no? Mas maganda na meron lang chosen few talaga. Actually, nakakabit lang dun sa instrument ay the cathedral and a shrine na frequented by people. But dahil gusto natin na our whole archdiocese is involved, sakto-sakto ito pong mga 7 parokya. Para bisita iglesia mo. Okay. Oo, pag nakapito ka, no? Kasi yata parang may intention tayo na gawing the 7 corporal works of mercy and the spiritual works of mercy na 7 din. Di-discuss din natin yon. Pero alam mo, sa Kapampangan may masamang connotation yung ikapito. Ano? Alam mo yon? Hindi. Pag sinabing ikapito ka, parang kulang ka daw nun. Yung pinanganak on the 7th month. Oo, Naku, yung Among talaga. ikapito ka, yung parang kulang ka, yung parang Ay, oh, di ba?
lumabas ka ng Hindi, 7th 8 month. months. 8 months ako eh. Di ba pag 7 month, ibig sabihin premature. No? Si Satch, ano na yan eh. Pang-7 na daw yan. Ay, pang-8 na daw yan. Ano na? Sobra na yung luluti Satch. Oo nga, kaya tanda. Oo. Over-mature na. Overmature na. Yan na. Matanda. Anyway. Ayan. Kaya itong susunod nating yung yung mga misa kanta. natin, yung tema for the day, di ba? Yung Oo. awitin. Awitin ni Santo Pio Ikasampo. Ikasampu. Ay, Pio Pius the Tenth. Opo. The Santo Misa po siya. Choral of the Pius the Tenth. No? Ito po siguro mga ibang may edad na sa atin. No? Narinig nyo na rin po siguro itong mga kantang ito nung mga kabataan nyo, nung mga dalaga pa kayo, no? Pag Pasko na, ito po yung kinakanta talaga ng mga choir ng koral. Naalala ko sabi ni Tita Beng nung dalaga daw siya sa sa Tarlac. Katedral ng Tarlac. Yan. Kinakanta nila. niya. No? Kaya So, narinig niya kinanta ng mga bata, parang nag-reminisce siya bigla. Exclusively lang pag Pasko yan. No? Meron bang ibang history yan, Satch? Ano ba yung history niya? Ito'y bunga nung naalala niyo among yung encyclical ni Pius X about sa music ministry, Yes. yung Trale Sollecitudini. Yun. So naging bunga to ng nung encyclical na yun. Okay. To make the mass settings easier so that the people can sing, can follow the mass. Oo. Pero magiging easier lang yon kung panay nilang naririnig. Yun. 'Di ba? Kasi kung Of first course. time mo lang narinig, hindi mo naman talaga masusundan. Pero parang sinasanay mo yung mga tao, no? Pag Pasko na, ito'y maririnig mo. So, parang mas convenient yun, hindi ba? No? Each season has a specific song, no? And again, yung pong pagkakaiba ng pag tinatawag natin yung proper songs sa ordinary songs, yung pong ordinary ay yung pong hindi na pinapalitan sa misa. They are always there, no? Yan po yung Kyrie o yung Lord have mercy. Yan po yung Gloria, pag Sundays or pag Fiesta, yung Alleluia, no? Yung Santo, no? Yung ano pa, yung Sanctus. hindi, Sanctus Agnus Agnus Dei, di ba? Yeah. And the memorial acclamation. Yes. Yan hindi Hindi nawawala. nawawala. Di rin pinagpapalit, no? Of course, yung order kailangan laging gano'n. Oo, nung misa nga, Hindi. nagmisa ako, nakalimutan ko na kung saan parokya yun. Mag-aleluya, biglang kumanta ba naman yung choir? Si Kristo ay gunita. Bigla ko, ano nangyari sa may organ? No? Bago pa lang yung nag-o-organ. Baka nalaglag yung mga pyesa. Oo, siguro nga. Talagang siya, no? Na-shock. Shock kaming So, lahat. ikaw rin, na-shock na No? nagbinis. Sabi ko, kala ko nagka-amnesia ako, kala ko na-skip ko na yung homily at saka yung offertory. Bakit memorial acclamation na, no? Papunta pa lang ako, ipoproclaim ko pa lang yung gospel, no? So, ito po ay hindi nagbabago and they have their own place, kaya nga ordinary songs sila, no? Meron naman yung mga tinatawag nilang proper songs, no? Ito yung mga pwede mong baguhin, no? Depende dun sa ano yung season, ano Thematic, yung tema, ano yung piyesta, no? Like for example, piyesta ni San Fernando. Of course, we have a hymn for San Fernando. Yun yung pwede mong kantahin sa entrance, pwede mong kantahin sa communion, o kaya naman recessional, no? Like for example, the season of Advent. Huwag ka muna magkakanta ng Christmas song, no? Wala. Huwag ka muna magkakanta ng We Wish You a Merry Christmas. Yung pa, ano yun eh, hindi naman pang liturgy, hindi man pang simbahan, no? Kaya Rudolph the Red-Nosed Reindeer, anyway. No? So, proper songs ay yung karapat dapat na aangkop sa season, sa piyesta, sa panahon ng ating pong celebration. So, ito po, nikakantahin natin na Misa Choral ni San Pio Ikasampu ay ordinary songs na gagamitin po natin sa misa. And the first one po ay yung Kyrie o yung Lord have mercy. So, pakinggan nyo po ang Kyrie ng Misa Choral ni San Pio Ikasampu.
very majestic, no? Pagkatapos susundan po 'yan ng Gloria. I-intone muna po ng pare. So, mauuna po yung pare. Usually, yung narinig po natin doon sa pare, sasabihin niya yung Gloria in excelsis Deo. Pero, may sariling Gloriang tono yan, di ba? Such, no? So, pakinggan nyo po kung ano dapat yung intonation nung pare pagkatapos susundan na po nung choir nun. No? So, kaya nga po, nakasanayan natin na yung pare ini-intone niya, yung pong kakantahin nun nung choir ay parang iko-continue nila yung lyrics, no? Noong glory to God in the highest. Parang yung translation niya, no? Glory to God in the highest. Tapos magkakanta yung mga choir. And on earth peace to people of goodwill. And so on and so forth. So, ito naman po yung version noong Misa Choral ni San Pio Ikasampo ng Gloria. No? Pakinggan po natin. Gloria in excelsis Deo. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, proclamandum gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili, unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccatamus, qui tollis peccatamus. Suscipere actionem Quoniatus solus sanctus tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Okay, napakaganda, hindi po ba? Alam niyo po, itong Misa Choral ay kinanta din noong canonization ni San Pedro Calungsod, no, sa Cebu. Opo. At napakaganda ng pagkakanta, no, dahil full choir, no. At pansinin niyo po itong kinanta na Gloria ng Misa Choral ni San Pio Ikasampo ay may tama daw, salitan.
May sagutan. Sagutan. no? Coro solos, coro Oo. una voz, yun. Una voice, ibig sabihin, yung kantor, yung pong soloista. Soloista. And then, pagkatapos mo ng soloista, may parte yung Coro. mga choir, yung coro. So, hindi lang puro tayong lahat. So, parang merong participation. Parang sayawan lang, di ba? Sayawan niya. Oh, di ba? Meron mo Oo. na magsosolo pagkatapos lahat, no? Chorus kayo lahat sasama. Hindi yung Opo. parang diskohan lang, no? Kahit anything goes na lang yung ano, no? Parang litany, hindi ba? Yung litany may sagutan. So mag-uumpisa yung soloista, yung cantor, and then yung mga tao. So may mga certain parts sila na kinakanta. At mas maganda kasi yung parang may anticipation ka na ito na yung party ko, no? Dito na yung kakantahin ko, yung parang ganon, no? Saka information about sa piyesa na Misa Coral de Pio X. Ito ay kinompose ng isang Spanish na composer Yes. nung mga panahon na yon, si Julian Villaseca. Okay. Julian Villaseca ay mga contemporary ni yung mga ibang Spanish composers ng mga panahon na yon, si Ignacio Busca de Sagastizabal, yan si Julian Villaseca. Pero konting information lang yung known about sa composer ng Misa Coral. But yun nga, yung naging bunga yan nung encyclical na Mga ilang years na kaya itong siguro ano na to, 19 Oh. yung kung anong year lumabas yung Traleso Latitudini. Okay. Ganun na siya katanda. So may mga isang 100 years na rin, no? Or more or less, no? Itong ating pong kinakanta. But kung papakinggan niyo po, no? Very upbeat. No? At sinubukan na po namin kantahin ito dito sa Cathedral, no? The first few days, yung mga tao na confused pa sila, tapos mesmerized, na nabibigla at namamangha. Pero nung patapos na yung simbang gabi, memorize na rin nila, no? Nakikikanta na at they are anticipating. Kaya nga biglang dumami yung mga nagsisimba sa Ayan. Cathedral because first time nila ulit marinig itong kantang ito. And let us thank our talent, no? Kahit na ganyan lang po si Satch, no? Ano yan, talentadong Pinoy po ito, ano eh. yan, Among? Alam mo naman yan. Kahit pag may pinapagawa ako na cramming dyan, magbuisit ya, pero gagawa na pa mo rin. Dapat tita, makanyan. Ay, dapat, tuloy-tuloy pa rin. Tapos Pag mamaya, nagbubuisit siya, tapos na. pakainin mo ng keyboard, no? Yeah, matatapos pa tumino. rin eh. Tapos pag binigay niya, yan tita, yari na. Kinikis mo ba siya pagkatapos? Nako, baka maging palaka ako. Baligtad. Ano? Baka magbalik anyo si Satch, no? Anyway, kaya nga po ito'y kung makikita niyo po, very complicated din, hindi naman kahit sino ay magagawa, no? Kaya nga una kailangan ng practice, yung nag-organ, yung music director, pagkatapos yung mga choir, no? Kailangan din ng mag-practice. no? I think yan yung isang reason bakit mga ibang choir ay hindi na bumabalik no sa Latin dahil they really need a lot of time to practice it. Alam mo naman yung panahon natin ngayon, nagmamadali lahat, no? Hindi pwedeng, kasi pag ganito yung inaawit, kulang yung, kung gusto mo talagang ayos na ayos, di ba, Satch? Kulang yung 2 linggong practice pag ganyan eh. Mga 1 buwan yata yung minimum dyan. Oo. Yan nga, 1 year na nga pinapractice ng mga bata eh. No? Kaya nga ngayon, kahit nakapikit yung mga bata, no? Kahit na bigti mo silang patiwarik talagang alam na nila, kabisado na nila. Okay? So, kasama po ng Misa Coral, ay kinakanta din po yung credo o yung I believe, no? Actually siguro kung nakasimba na po kayo sa Quiapo every Sunday, lalong-lalo na yung mga may sakit po sa atin na nakikinig, buksan niyo po yung TV niyo pag Sunday sa Channel 5, kinakanta po nila yung I believe, yung I believe in God, yung Apostles' Creed, no? Ito po ay meron din version ng credo ng ating creed na nakapartner po, nakapaloob dito sa musical setting ng Misa Coral. So, pakinggan po natin, no, ang credo ng Misa Coral. Credo in unum Deum.
potentem factorem celi et terrae visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo verum genitum non factum consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis et incarnatus Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus et resurrexit tertia dies secundum scripturas et ascendit in celum sedet ad dexteram Patris et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortus cuius regni non erit finis et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procedit qui cum Patre et Filio simuladoratur et con glorificatur qui locutus est per prophetas et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum
speechless. Para ka nakakinig ng concert, no, Tita Shirley? May nag-text nga. Nagwawala daw si Chocolate. Sabi, Hindi ba si Among Jean na si naman Amon yan? Gil. Pero yung mga nag-text naman dito sa atin, Among, ang sabi nila, hindi na nga daw naririnig yan at kailangan ituro sa mga kabataan. Ayan, kaya Yes. si Besh, pwede nang magturo. Oo, yan yung ating kantora. No? At there's a tendency kasi, no? Buti na lang nga ngayon, we have the technology. Napakarami pong mga simbahan ngayon. Nakikita ko may mga LED screens, LED TVs, no? At pwedeng available na ipa-flash mo yung mga lyrics nito. Alam naman natin yung Pwede. yung creed, di ba? Memorize naman natin yung meaning, but this is in another language, no? Opo. At you could just feel, no? Hindi mo naman tinitignan dito yung words but the feeling of the music. Opo. Yun yung Pwede kaya yan, nga Among. tawag nila sa music is the universal language Opo. that even animals could understand, di Of ba? course. Yes. Titigil, lahat tayo. titigil talaga. No? May mga pusa ko. Pag nagpe-play ako ng Vivaldi, titigil bigla. Akala ko lalo Mid-stride. nagwawala. Hindi. May GMRC mga pusa ko, Among. Pusala kasing Santa Rita. Oo, yan. Okay. May GMRC. Akala ko biglang maglalampungan. Hindi. Yan. So, lumabas pala ang moto proprio na Trales Sollecitudini noong ika-22 ng Nobyembre noong taong 1903. So, yun, Yes. it is an instruction on the sacred music. Yes. So, dinefine nyo ano yung general principles on the sacred music, the different kinds of Inayos. sacred music, yung liturgical texts, Oo. yan, external form of the sacred compositions, kaya lumabas na yung mga iba-ibang muy fácil na mga pyesa or easier pieces. Oo. Nakakatuwa Noong 1903. kasi in reaction pala ito dun sa nangyayari nun na nagiging operatic na yung mga awitin sa simbahan. Sa Parang simbahan. nangyayari din Sa sa atin misa. ngayon, di ba? Na sinabi bumalik ngayon. Na bumalik kasi may mga soloista na parang Hindi nagko-concert lang yun. nga. Yung Oo. pag nag-voicing sila, no, parang concert talaga. sila no? lang yung nagbo-voicing. Nakakalimutan na Oo. opo. So, Nakakalimutan na may misa pala. instead na makisama ka sa kanila, ano, pinapabayaan mo na lang sila, no? Kaya nga po, alam nyo, sa inyo na gustong makarinig na ulit na ganito mga kind of music, pumunta po kayo dito sa katedral, no? At for the whole duration po ng simbang gabi and even Christmas, ito po yung inyong maririnig, no? Lalong-lalo na bagong-bago ang aming pong, no, electric organ, pipe organ. Harmony. Subukan nating ano yan. Pwede nating i-broadcast kung hindi natin kaya ng live yung Yes. recording. Oo. I-broadcast natin paggabi. So ire-record po namin yung misa, no, pagkatapos i-play po namin, no, within the day ng simbang gabi. Kung Wala tayong 15 na mo. Oo. Kung ano, kung- yung the first day po ng simbang gabi sa 16. katedral ay 16 ng December 16, sama-sama po, madaling Opo. araw. So i-re-record po nila. play natin ng alas 6 ng umaga. Yun yung Opo. una nating maririnig. Sige, tingnan natin. So, at least yung mga sa atin po dyan na gustong magsimba but they are unable to do so dahil may sakit, matanda na, no? Baka sila'y mahilo sa daan, no? Kaya nga po ito'y gagawin namin para sa inyo and you can enjoy, no? Yung mga iba, di ba, pumunta ng Karyana. Opo. No? Bawal na yun. Bawal na. Sinabihan na tayo ni Apon But dong. the reason is, bakit ba napakaraming mga taong gustong pumunta ng Karyana? And their reason, surprisingly, a lot of them saying, kasi po, Among, doon lang namin naririnig itong mga ganitong kanta, ganitong panalangin, yung mga Latin songs, no, Latin prayers, and people feel, no, that yung kanilang pagkakatoliko ay nandun, no? Totoo nga naman, di ba? Pag narinig mo yung pipe organ, you always associate it to With the church. Pero pag makarinig ka ng drums, ano yon? Parang battle o disco, di ba? No? Kaya nga, kung gusto nyo pong you can participate ng misa po dito sa katedral. So, ang susunod po ay ang kanta ng misa choral ay yung Sanctus, of Yan. course. No? Sanctus. Pagkatapos po ng Tuloy-tuloy na natin. Opo. Para abot tayo ng oras. Yes. Pakinggan niyo po ang Sanctus na musical setting ng
Coral. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Okay, kamukha niya yung ibang tono sa Gloria, no? Kaya ang kapartner na May kapartner, pattern po. Yan. yung pattern nila. So, ito naman po, pakinggan natin ang Agnus Dei ng Misa Coral. Ito po yung Lamb of God niya, no? At partner din na mga ibang songs na narinig po natin ngayon. Agnus Dei, qui nollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Okay, wow, no? Pag narinig mo yung mga songs na yun, para kang lumilipad sa langit. At sakto-sakto dahil yung Mass, 'di ba, it typifies the heavenly banquet. Ibig sabihin, sinasalamin ang makalangit na handaan, Yan. no? 'Di ba? Pag pumasok ka ng simbahan, dapat gano'n naman talaga yung feeling, no? Yung parang nasa langit ka. Hindi yung pag pumapasok ka, parang pumapasok ka sa impyerno. Parang Iba nasa yun. disco. No? Dapat your spirit is uplifted. No? Yun yung importante. No? So, sana po magkita-kita tayo ngayong simbang gabi, no? At lalong-lalo na po dito sa katedral, no? Para marinig nyo itong mga Latin songs natin, the Ordinary of the Mass, Missa de Angelis, no? Naririnig po natin, ginagamit na natin ordinarily every Sunday. At ito po ang ating finiture ngayon, ang Missa Coral ni San Pio Ikasampo, no? Okay, no? Meron po ba tayong mga gustong batihin, no? Best, sinong gusto mong batiin? May prayer request dito, Among. Okay. Kay Ate Nixie Vitug, may sakit daw po siya. Yes, panalangin po natin, no? God bless you po. Meron Ako ka may bang- babatiin ako. Yan mga yan, kaibigan ko na naman. Oo, sige. Mamaya na yung mga kaaway ko. Yung mga- Sige. May mga suki natin tagapakinig. Yan, nagpapag-greet din sila. Yung laging nagpapabati si Kuya Jason saka si Kuya Adrian. Okay. Sa oo. liturgy. Sa ALC office sa yes. third floor. Musta po kayo?
yung mga suki din nating tagapakinig din naman sa ating cathedral community sa Oo. Barrio Tinajero, sa sa Baritan, sa Barrio Lourdes, sa Barrio Ponduan at sa poblasyon. Yes. At saka yung mga avid listeners natin, no, sa San Jose, no, si PJ, yung ating pong mga celebrators ng silver anniversary nila, no, last Friday, no. At ang ating pong nag-birthday kahapon, no, si Father Eddie Panlilio, at magba-birthday po bukas si Father Arnold Rivera. Happy no? birthday Kumusta po po. kayong lahat? No? May anniversaries ng po, ordination. no, kahapon ni Among Eddie Panlilio at si Apong Arnold Rivera bukas. Okay? No, at bukas din birthday din ni Among Aris Maniago, Aha. no? Happy birthday dito sa Pau yung kanyang mga parokyanos, no? Happy birthday, Among. At yung, babatiin ko si Father Tok Vital. Mamaya ka-meeting natin. At wag sana siyang mas-stress out. Yes. Si Father Tok yung in charge ng Archdiocesan Celebration ngayong Year of Mercy. Diba? Yung ating Yes. Jubilee Celebration. Si Apong Tok yung ating boss. Opo. At saka sa inyo pong mga gustong mag-avail ng t-shirts po natin na merong logo ng Year of Mercy, napakamura lang po, no? Tigwa 150 pesos lang po ang limos. But you can give more kung gusto niyo po mag-donate sa katedral. Oo nga. Punta lang po kayo sa office doon sa katedral. Nakabukas po ito Tuesday hanggang Saturday 8 to 12 at 2:30 to 5 o'clock. At pag Sundays po ay half day lang, no, 8:30 to 12 o'clock. No, murang-mura lang po mga t-shirt, no, at malamig na sinusuot, preskong presko. Ay, No, in-advertise hindi na po niya. mainit. Yan eh. No, so punta lang po kayo sa katedral o kaya sa likod sa sacristy to avail of the t-shirts for the Year of Mercy. Maraming Oo maraming nga. salamat po. Okay. Mamayang gabi, subukan nating i-replay yung ating episode ngayon, ha? Mga Okay. 9 in the evening. Okay. Bukas pa yung radio natin. Hanggang 12 Oo. midnight na tayo. Para sa mga nagpupuyat at Yes. mga hindi makatulog. Iniisip kung anong gagawin ka ng pasa. Tayo yun. So, Among, ang ganda ng ating episode, no? Yung sinimulan natin na mga traditions for Simbang Gabi. Yes. Pero kailangan na nating tapusin muna kasi umabot na naman tayo ng oras ng pagtatapos. Yes. At Tayo'y magdasal. magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin to sa ngalan ng aming Panginoon Jesucristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawan kaawan mo po kami. Sumainyong Panginoon Sumayin Sumayin niyo rin. at bendisyonan kayo ng makapangyarihang Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagkinig. Si Satch po ito, ang kasama ninyo tuwing Monday Kantahan. Nagsasabing paalam muna, Fiat Voluntas Tua. Maraming salamat po sa pagkikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. At ang ating guest, no? Sige, Bes. Sige, Bes. Magandang tanghali po. Ito
Ito po si Beth. Salamat po sa pakikinig. Okay, at nandito pa rin po ang inyong DJ na Father Pa, no? Bawat Lunes nagkakanta, nagkwekwentuhan, DJ Father Joel. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang inyong Archdiocesan radio station. Ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah!